masabi mo sa nangyayari ngayon? Mga kurap kayo. Sukang kayo ng buhaya sa Obra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi kulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Gobernador Marcos resign! Marcos Kaisa tayo para sa isang layunin, para babagsakin, wakasan ang mga korap na mga namamahala sa atin. What can you say about the crowd? Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. Dapat, it should be one move just to remove the president, the most powerful, and mga natanggalin. Are you one with the protesters, sir? Are you also Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Kasama raw kayo sa kurakot. Mga takbog lang nagsasabi doon, mga ulong laso, binabayaran. Hindi naman ako ba, umuwi ako rin
na magsalita? Anong village po ito? Corinthians. So dito sila, dito yung village na pupuntahan niya. At yung mga tao, nagalit, nagbu noong gumaan si Chavit Singson.
natin ngayon? Matagal nang hindi lumalabas ang nasama-sama ang simbahan. Ngayon buong Pilipinas ang simbahan ay lumabas. At dapat maging tapat po kami sa aming obligasyon na huwag tatahimik kapag may nangyayaring masama. Silence is not an option kapag may mali, may tiwali, may immoral. Para wala nang magnanakaw sa Kongreso, Senado, mga pamahalang lokal, DPWH at lahat ng sangay ng gobyerno at ang mga nangongontrata, mga kontraktista, huwag naman po silang bumibili ng kontrata. Yun po, pera ang umiiral. Yan po ang ebanghelyo ngayon. Hindi mo pwedeng pagsambahan ang Diyos at pera. Ngayon, napakahalaga nito sapagkat sinasabi ng bansang Pilipino, ang Diyos namin ay ang tunay na Diyos, hindi salamin. Maraming salamat po, ma'am. Di ko lang panagutin! Magnanakaw! Di ko lang panagutin! Di ko lang panagutin! Mga magnanakaw! Di ko lang panagutin! Mga magnanakaw! Di ko lang panagutin! At ng mga chaplains, aking pinapahayag ang aking pakikisa sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, sa ating pagsugpo sa evils ng society. Atin isang makabayan! Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir? Not dahil influencer, it's because I'm a Filipino. Parang nakasawa na rin kasi. Parang panahon na para kumuha ng accountability. Saka papanagutin yung mga kailangan managot kasi yung nagmumura pero putang na yung lahat. Ayun, nakakaano lang. It's not being an influencer whatsoever. Because being a Filipino, dapat yan. Pagpapit na lang po.
na banda.